Natatakot ang mga tao kung magagalit ba ang mga opisyal ng Qin sa plano nilang pagsuko. Ngunit nang ipakilala ng Minister of the Left si King Sei ay nakonsensya ang mga tao dahil naisipan nilang sumuko sa coalition. Nang magsalita ang hari ng Qin ay mas lalong natauhan ang mamamayan ng Sai Castle, subalit sinabi ng isang lalaki na wala silang sapat na puwersa. Subalit sinabi ni King Sei na kailangan nilang depensahan ang Qin sa kahit anong paraan kung ayaw nilang maging alipin ng ibang kaharian. Nagpresenta ang isang bata na lumaban na kinilala ng hari at nang malaman nilang sasamahan sila ni King Sei ay nagpasya na rin ang buong mamamayan ng Sai Castle na ipaglaban ang kanilang kaharian sa pangunguna ni King Sei. Dito ay napagtanto nilang kakaibang hari talaga si King Sei dahil may kakayahan itong mang-inspire ng mga tao. Nag-alala si Ten dahil kaunti lang silang maaaring maging commander. Mabuti na lang ay dumating ang 100 sundalo na ipinadala ng High Commander at ang pinuno ng mga ito ay ang naging instructor ni Ten sa tactician school na si Kai Yuko at kasama din si Moki. Nag-aabang na sa bawat posisyon ng lahat ayon sa kanilang strategy, kung saan alam nilang ang unang araw ang pinakamahirap dahil walang karanasan ang kanilang nakuhang milisya. Sa katunayan ay kinabahan ng mga ito nang dumating ang Coalition Army at nagtaka sila Riboku dahil akala niya ay wala ng sundalo ang Sai Castle kaya naisip ng milisya ang mga ito. Lumapit din siya at nagbabala na dala niya ang elite unit mula sa mga kasamang kaharian pero di sila papatayin kung susuko ng maayos. Napaisip ang milisya subalit isang lalaki ang naglakas loob na lumaban. Kaya nagsalita si Shin na wala nang maloloko si Riboku at natatakot lang silang kalabanin ng Sai Castle. Tumaas ang moral ng mga sundalo ng Qin kaya napaisip ang mga kalaban kung meron ba silang commander na nasa Great General caliber. Subalit dahil dito ay mapipilitan daw ang coalition na pulbusin ang Sai Castle. Nagpaulan ng palaso sa isa't isa ang magkabilang panig at tinamaan ang militia unit ng Qin. Kaya pinapalakas ni King Sei ang kanilang loob subalit dumating ang malaking hagdan kaya nakaakyat ang mga ito at pinagpapatay sila pero nilinis sila ni Shin. Ang mga sergeant ng Shin unit ang nangunguna sa pagdepensa sa South Wall. Saka napansin nilang buong puso ang ibinibigay ni Shin sa pakikipaglaban. Nais daw kalabanin ni Fu Tei si Shin. Subalit pinigilan siya ni Kane dahil wala pang utos si Riboku. Dahil sa hangin ay nahihirapan ang East Wall nila Heki samantala pabor naman ito sa West Wall nila Shobunkon. Sa North naman ay may kakaibang sandata si Kaiyuko kaya ang problema lang nila ay ang East Wall na inaakyat ng maraming kalaban. Subalit dahil sa strategy ni Ten ay pinalabas ni Heki ang reserve unit ng mga bata ni Lord Hyo na gigil na pinagpapatay ang mga kalaban. Pagkatapos ay pinabalik na sila ni Heki sa posisyon. Nagulat ang Imperial Court sa nagawa ni King Sei na mapalaban ng 30,000 na sibilyan ng Sai Castle. Inaasahan naman ng High Commander na makakasurvive sila sa unang araw upang magkaroon ng karanasan ang milisya. Kalaunan ay dumating na ang gabi kaya tagumpay sila sa pagdepensa ng Sai Castle. Nag-aalala pa rin si Shin kaya sinabi ni Lieutenant Sosui na walang dalang sapat na armas si Riboku upang pasukin ang Sai Castle. Samantala nagpatuloy na lang sa pakiramdaman ng dalawang panig sa Konkoku Pass. Nakapag-isip ng kakaibang plano si Riboku kaya sumugod ang kanyang mga kawal ngayong gabi. Kaya agad na nagbalik sa posisyon ang lahat ng Qin soldier subalit di nila makita ang mga kalaban. Ngunit ang totoo ay nagpapahinga pala ang kalahati ng kalaban at ang kalahati ay umaatake at nag-iingay upang di makatulog ang Qin soldiers. Kinabukasan ay nalaman ni Ten na naset up sila kaya sila lang ang nawalan ng tulog. Sa kabila nito ay nagpatuloy sila sa pagdepensa sa Sai Castle kaya nagtaka si Kane dahil dapat ay inaantok ang mga kalaban. Samantala kumilos na ang Kane at Fu Tei Force. Patuloy ang pagdepensa nila nang pinag-uubos sila ni Fu Tei at nahiwa din si Ryusen. At maging si Denyo ay bagsak din. Kaya dumating si Shin ngunit nakakailag ito sa mga atake niya habang siya ay nahihiwa. Saka sinabi ni Fu Tei na magiging isa siya sa 3 Greats of Show. Gamit ang kakaibang footwork ay patuloy ang pinsalang natatamo ng bida kaya naisip niyang kasing bilis na nito si Kyukai. Kaya naalala niya ang itinuro sa kanya ni Kyukai. Dahil dito ay umatras siya na di inaasahan ng kalaban kaya naman napatalsik niya ito. Umaatake si Ten nang makita niya si Kane kaya inatake niya ito, kaso pinatulog lang siya, saka pinag-utos na dalhin ito ng buhay sa kanilang camp dahil naawa siya kay Ten. Napatalsik naman siya ng bida at muntik nang mahulog sa wall na iniligtas naman ni Ten. Saka dumating si Shin kaya nagpahulog na lang ang kalaban na sinalo ng mga kawal nito. Subalit nandoon pa si Fu Tei na sumugod ngunit pinatalsik ng bata ni Shin at tinamaan ng isang kawal. Napapaisip pa rin si Riboku kung sino ang nagpataas ng moral ng milisya. Sa pangalawang gabi ay nalilito sila kung isang fake pa rin ang pag-iingay ng kalaban upang di sila makatulog. Si Ten naman ay nababahala dahil di niya pinatay si Kane. Di sila makatulog dahil sa pag-iingay ng mga kalaban. Kaya nagtungo na lang si King Sei upang palakasin ang kanilang mga loob. Tapos muli siyang humingi ng tulong sa mga naiwang sundalo ni Lord Hyo ngunit nais na daw ng mga ito na magpakamatay.
Kaya ipinaintindi ni Kingsey na kailangan nilang mabuhay upang may kwento nila sa susunod na henerasyon ng tapang at lakas ni Lord Hyo at napapayag naman niya ang mga ito. Napansin ni Kyoko na pinalalakas na lang ni Sei ang loob ng mga kasama dahil di rin sila makatulog. Napatanong si Shin kung hanggang kailan nila ito magagawa. Sagot ni Shobo na kailangan nila ng 8 araw ayon sa kanyang kalkulasyon. Sa ikatlong araw ay nahihirapan na sila Shin sa pagkawala nila Ryusen at Denyo at napapagod na rin ang militia subalit sa utos ng hari ay pinipilit nilang bumangon at lumaban kaya nagtataka na talaga si Riboko. Pagsapit ng gabi ay pinalakas na naman ni Sei ang moral ng mga kasama dahil ito na lang ang magagawa niya. Sa ika-4 na araw ay iniisip ni Riboko kung sino ang leader ng Sai Castle. At magdamag din na nagpaulan ng palaso ang mga kalaban. Sa pang-5 araw ay nagsisimula ng bumagsak ang militia at muntik na ang isang bata na iniligtas naman ng hari kaya na-inspire ang mga pagod ng sibilyan at nagpatuloy sila sa paglaban. Pinrotektahan ng mga kawal si Kingsey subalit tinamaan sila ng mga palaso at pinuntirya nila ang batang hari. Hanggang sa mahuli siya at mahiwa siya sa leeg. Subalit nang makilala siya ay binalak siyang pugutan ng ulo ngunit pinagpapatay sila ni Shin at saka iniligtas ang hari. Mabuti na lang ay di ito napuruhan. Subalit nalaman na ni Riboko na si Kingsey pala ang dahilan ngunit inakala niyang puppet lang ito ni Ryo Fui. Dahil dito ay naisip ni Riboko na kung nandito ang hari ay di niya na kailangan magtungo sa konyo upang masakop ang Chin. Nag-iisip si Shobo na itakas ang hari. Pinaalala ni Shin na si Kingsey lang ang nagbibigay ng lakas ng loob sa mga sundalo ngunit nagmakaawa si Shobon dahil hanggat di napapatay si Sei ay maaari silang magsimula. Pabor dito si Kyoko ngunit paano daw nila mapapapayag si Kingsey. Kaya naman si Shin ang kumausap sa hari upang kumbinsihin itong magtago. Subalit hindi nagbago ang isip ni Kingsey dahil ayaw niyang iwan ang militia. Galit na galit si Shobon sa kanya dahil iniisip nitong di niya naman kinumbinsi si Kingsey. Ngunit naniniwala si Shin na kailangan lang nilang magtiwala sa kakayahan ng kanilang hari. Sa ika-6 na araw ay pinag-utos ni Riboko na hulihin si Kingsey. Nagpaulan sila ng napakaraming palaso at nanganib ang buong defense unit. Subalit tumaas ang moral ng kanilang mga sundalo dahil nagpakita si Kingsey na siyang ipinagtaka ni Riboko dahil ang alam niya ay may sugat ito pero alam ni Shin na pinipilit na lang nito ang sarili kaya di niya hinayaan na makalapit ang mga kalaban. Giit ni Shin na doble ang effort na binibigay ng militia kaya triplehin daw ito ng Shin unit habang siya ay gagawin itong 10 beses kaya napaiyak si Ten at nagbigay ng instruction sa palaban na Shin unit. Si Kyoko naman ang namamahala sa balanse ng kanilang limitadong puwersa gamit ang husay sa strategy subalit di nila maabot ang South Wall pero nandoon naman ang mga halimaw na Shin unit. Sa kabila ng pinsala ay bumangon muli sila Ryusen at Denyo habang ang commander nila ay tila isang killing machine sa dami ng pinatay. Pagsapit ng gabi ay di na sumasagot si Shin. Ngunit nang lumapit si Sei ay nagsalita na ito na di na alam kung ano ang nangyari sa sobrang pagod. Dahil dito ay sinamahan siya ng hari sa pagtulog doon. Saka napatanong si Shin kung naniniwala si Ko sa himala. Naniniwala naman daw ang batang mandirigma kaya ito ang panghawakan nila. Di makapaniwala si Riboko na umabot pa sila sa ika-7 araw pero alam niyang panalo na sila dahil nakaakyat na ang kanyang mga sundalo at binuksan ng mga ito ang gate upang makapasok ang cavalry kaya umiiyak na ang lahat sa kanilang sasapitin dahil siguradong tigok na sila. Sa kabila nito ay di umiimik ang ating bida at nakatingin sa malayo. Saka sinabing dumating na ang kanilang himala nang makita ang mga mountain folks. Naalala ni Shin na sinabi ni Sei na nagpadala siya ng mensahe kay Yu Tanwa subalit walang nakita ang kanyang mga alagad dahil kasalukuyan ding nakikipagdigma ang mga ito. Subalit kung tutulungan pa rin sila ng mga ito ay 8 araw ang paglalakbay kaya ito pala ang sinabi ni Shobon kay Shin. Subalit dumating sa ika-7 araw sila Yu Tanwa na pinagmasdan muna ang sitwasyon. Di inaasahan ni Riboko ang reinforcement ng Chin kaya nang sumugod ang mga ito mula sa bundok ay natulala na lang ang mga kalaban habang brutal silang pinagpapatay. Samantala nagkaroon ng pag-asa ang mga kawal ng Chin. Giit ni Kingsey na wala siyang pinagsabihan dahil di naman sigurado na darating sila Yu Tanwa at ayaw niya rin na malaman ito ni Riboko. Naisip ni Shobo na mabuting di nila pinakalat ang pagtataksil ni Seikyo dahil di nakalabas ang balita na kaalyansa nila ang Mountain Folks. Sinagasaan ng mga ito ang Coalition Army at nag-cheer ang militia habang pinagpapatay ng mga ito ang mga kalaban. Subalit lumalaban din si Fute at naging target pa nito si Yu Tanwa na nagulat siyang isang magandang babae at dumating pa ang halimaw na si Lankai. Habang inuubo sila ay alam ni Riboko na talo na sila subalit ayaw niyang tanggapin na natalo ang binuo niyang coalition. Sa kabila nito ay namayagpag ang lakas ni Huken laban sa mga ito. Kaya lumapit si Yu Tanwa kaya nag-alala sila Ten. Subalit dumating si Shin na nais makipagduelo. At sa flashback ay naisip ng mga kasama na nababaliw na si Shin sa gagawin. Ngunit magsisimula na ang duelo kaya wala silang nagawa kundi ang manood ng matakot ang kabayo ni Shin sa sigaw ni Huken. Pinakalma naman niya ito at nang sumugod sila ay naglaban ng kanilang mga kabayo kaya
nahulog ang dalawa. Ginawa pala ito ng kabayo ni Shin dahil alam niyang Luji ang amo sa sandata ni Huken. At sa isang atake ay napatalsik ang ating bida kaya naisip na patay na ito. Subalit sinabi ng bida na magaan ang kanyang atake kumpara kay Renpa. Kaya naalala ni Huken na 3 beses niya nang nakita si Shin pero wala na daw ikaapat na pagkakataon subalit matapang pa ring sumugod ang bida. Ngunit ang target niya ay ang sandata nito, na nagawa niyang mapa-atras saka tinusok ito kaso nang hina ang kanyang leg subalit nakailag at nahiwa niya ito sa pagmumukha kaso pinalo siya. Sa kabila nito ay bumangon pa rin ang bida. Samantala nagdesisyon na si Riboko na umatras dahil siguradong kasawian lang ang naghihintay sa kanila. At ang kasama nitong officer ay nais pangunahan ng likod ng kanilang hukbo. Dumating ang mga kasama at pinapa-atras na ng mga ito si Huken sa utos ni Riboko. Nakinig naman si Huken dahil alam niyang tagilid na rin sila ngunit nagbanta na tatandaan niya si Shin. Dahil dito ay nagbunyi ang mga kasama sa kanilang commander na nawalan na ng lakas. Sumugod pa rin ang Mountain Folks ngunit pinigilan sila ng matandang officer. Saka pinaliwanag ni Yu Tanwa na meron na silang alyansa ng hari ng Qin at nagpatuloy sila sa marahas na patayan, subalit kalaunan ay nagwagi ang Mountain Folks kaya nakaligtas na ang Qin. Di rin makapaniwala sila Shishi sa napakagandang balita at napaiyak din si Ko nang malaman ito. Labis na nagpasalamat si King Sei kay Yu Tanwa na nagligtas sa pagkawasak ng Qin saka dumating ang ating bida. Pagsapit ng gabi ay proud silang lahat dahil napakalakas na ng kanilang commander. Nang magising ang bida ay nagbabantay sa kanya si Ten kaya pinahigyan niya ito at nagtungo sa mga natutulog na kasama. Nagtungo din siya sa hari upang pag-usapan ang kanilang tagumpay. Ngunit nakukonsensya si King Sei dahil pinalaban niya ang sibilyan at kalahati sa mga ito ang namatay. Giit ng bida na naiintindihan naman ng mga tao sa Sai Castle ang kanilang pinasok at handang nagbuwis ng buhay ang mga ito para sa kanilang mga pamilya at para sa kaharian. Kaya naman inalay na lang nila ang paggalang sa mga kaluluwa ng mga nagtanggol sa Sai Castle. Kinabukasan ay umalis na sila Yu Tanwa at pauwi na rin sila sa Konyo. Si Riboko naman ay tinutukso ni Karin. Ngunit sa inis ng mga ito ay ang Sai Kingdom ang pinagdiskitahan nila na kumala sa coalition. Natuwa ang Qin Army sa kanilang tagumpay nang magsimulang umalis ang Coalition Army. Ngunit nagtungo ang mga ito sa Sen na may hari na mahilig sa ahas. Umatake pa rin si Mobo sa likod ng coalition ngunit di ito naging sapat kaya di nagtagal ay nasakop ng mga ito ang Kingdom of Se saka sila nagdisband. Kinabukasan ay nagtungo si Ko sa mahal na hari na agad nitong niyakap. Nagsimula na ang award ceremony sa Konyo na capital ng Qin. Unang binigyan ng pagpupugay ang dalawang nag-alay ng buhay na sila General Choto at Yu. Saka binigyan ng pinakamataas na parangal si General Mobo dahil sa pagpatay sa pinakamapanganib na si Conmay. Ang lahat ng general ay makakatanggap ng tig 10 kayamanan, mga lupain at tig 3k gold. Maging ang People of Sai ay binigyan din ng malaking pabuya. Ang pangalawang parangal ay natanggap ni Yu Tanwa na kinilalang opisyal na alliance at nakatanggap din ng mga pabuya kaya nandoon ang proxy nito. At ang ikatlong parangal ay napunta sa pumatay kay General Mangoko at sumama kay General Yu, tapos isa sa namuno sa pagdepensa sa Sai at kinalaban pa si General Huken na walang iba kundi si Shin kaya ginawa na rin siyang brigade commander na ikinatuwa ng mga kaibigan at si Heki ay naabutan na nito. Naisip ni Shin na 3 rank na lang upang maging isa siyang general kaya bilisan na ni King Sei. Kaagad na pinag-headcount ni Shin ang 3,000 niyang kawal. At 2 linggo ang lumipas ay ipinadala sila upang tumulong sa pagsasaayos ng mga nawasak sa digmaan. Ang malupit pa ay naging kawal niya si Gakurai na isa sa malakas na commander sa Lord Yu unit. Giit nitong ayaw kay Shin ang iba nilang kasamahan dahil sa selos dahil masaya daw si Lord Yu habang kausap si Shin. Tapos sinabi ng bida na meron pa silang isang malupit na lieutenant ngunit wala pa ito sa ngayon. Samantala nakasalubong ni Kyukai si Kyumei na 17 years nang wala sa clan. Natatakot daw si Kyumei sa ritual na kailangang magpatayan ng malalakas na mandirigma nila at isa lang ang tatanghaling Shio. Kaya tumakas siya at pinagpapatay ang mga pinadala sa kanya. Ngunit nakipag-deal siya kay Yuren na maging coordinator sa mga tagalabas para sa Kyo clan kaya buhay pa siya hanggang ngayon at nagkaroon na rin siya ng anak at asawa na nasa Qin. Itinuro niya ang bundok na kinaroroonan ni Yuren na noon ay nagtrabaho din daw sa hari ng Gi. Ngunit pinag-iingat niya si Kyukai dahil lubha itong mapanganib. Saka naalala ni Kyumei na nasa village pa siya noong pinanganak si Sho. Di nagtagal ay nahanap ni Kyukai si Yuren subalit may mga tauhan ito na pinagtulungan siya subalit wala silang kwenta para kay Kyukai. Kaya ginamit ng mga ito ang sacred dance ngunit lumaban si Kyukai habang nagtitipid ng lakas para kay Yuren kaya napatalsik siya. Subalit naalala niya ang sinabi ni Sho kaya nakailag at pinagpapatay niya ang mga ito. Di sila makapaniwala sa lakas na natatalo
nanalo sila ng mag-isa ni Kyukai. Nang mapansin niyang napagod na ang mga ito ay sumugod na siya kay Yuren ngunit nasa lag siya at napatalsik. Kaya ginamit niya na ang malupit na sacred dance na naramdaman din ni Kyumei at sa sobrang bilis ay bahagyang naging magkapantay ang lakas nila ni Yuren. Subalit natuhod pa rin siya nito ngunit nakatakas pa rin siya. Buo ang paniniwala ni Yuren na di siya matatalo dahil isa siyang Shio dahil tinapos niya ang ritual ng kanilang clan kahit kinailangan niyang patayin ang sariling kapatid saka pinakita ang pangit niyang mukha. Dahil sa mga pang-aalipusta nito ay sumugod si Kyukai ngunit pinagtutuhod ang kanyang pagmumukha at nang pupugutan na ng ulo ay nasa lag pa nito. Pinag-utos ni Yuren na patayin nila si Kyumei kahit pagod pa sila. Samantala kinawawan niya naman si Kyukai kaya naisip ng dalaga na di niya ito magagawang talunin. Subalit nakakita siya ng maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman kung saan naalala niya ang mga kaibigan, na naging dahilan upang magkaroon siya ng pinakahuling lakas upang magamit ang espesyal na teknik na naimbento ni Sho. Dahil noon ay di magising si Sho dahil sinadya nitong lampasan ang limitasyon ng kanilang sacred dance upang makakuha ng bagong teknik kaya parang nalulunod ang kanyang espiritu. Sa sobrang bilis ay si Yuren naman ang di makasunod kay Kyukai subalit masama ito para sa kanyang lungs. Pero alam ni Yuren na ikamamatay ni Kyukai kung magtagal siyang nasa ganitong estado. Sa nakaraan ay nakabalik si Sho dahil daw sa liwanag na dala ni Kyukai. Dahil sa teknik na ito ay natatalo niya si Yuren hanggang sa tuluyang matusok. At sa kabila ng lalim ng nilakbay ng kanyang pag-iisip sa kawalan ay sinundo siya ni Sho at dahil sa mga kaibigan ay tuluyan siyang nakabalik. Ngunit isinumpa ni Yuren na papatayin siya ng susunod na Shio. Iniligtas siya ni Kyumei sa mga alagad ni Yuren. Nakiusap siya kay Kyumei na itago ang bangkay ni Yuren upang di muna magkaroon ng susunod na Shio dahil iisipin ng mga elder na buhay pa rin si Yuren. Saka nagbabala si Kyumei na huwag niya nang muling gagamitin ang teknik dahil masama ito sa kanyang katawan. At dahil natapos na ang kanyang paghihiganti ay makakabalik na rin siya kila Shin. Kinabukasan ay natuwa ang buong Shin unit sa pagbabalik ng pinakamalakas nilang lieutenant lalo na at matagal nang naghihintay si Shin.